Hello mga boss. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong emergency light na-install na ito at sa panahon ng brownout, automatic tong magbibigay ng ilaw. At itong emergency light na ito, meron pa itong gamit na iba. Matatawag rin itong isang survival equipment sa panahon ng lindol. Kasi kapag nagkaroon ng lindol, lalo na kapag malakas talaga yung lindol, katulad nung na-experience namin dito sa Bugo City na 6.9 yata yun, automatic na magkaroon ng brownout. At saka wala ka talagang makikita sa paligid kung wala kang emergency light. Ngayon, dahil sa malakas yung lindol, pagtutumbahan yung mga bagay sa paligid mo. Yung kung ano bang mga bagay na medyo mataas, tulad ng divider, yung mga aparador, yung sa ibang mga yung mga baffles or yung mga speaker, pagtutumbahan yon. Kaya napaka-importante talaga na mayroong ilaw na siyang automatic na bubukas o yung automatic na ilaw kapag nagkaroon ng brownout. Kasi mas mabuti talaga na mayroong emergency light, lalo na kapag gabi yung lindol. Dahil sa yun, hindi mo makikita kung saan patungo yung mga bagay na matutumba kung walang ilaw. Kaya iminumungkahi ko sa inyo, kahit na yung bahay ninyo ay ground floor lang, katulad sa amin, bumili rin kayo ng ganito. Hindi naman importante na mamahalin talaga yung bibilhin ninyo. Yung okay lang naman ang mumurahin. Ang importante yung purpose niya at pagkagamitan niya na magagamit natin sa panahon ng mga emergency. Hindi lang sa lindol, kundi pati na rin sa panahon ng kung may bagyo at kung mayroong mga sunog sa malapit sa inyo na mawawala yung kuryente. At saka although required naman ito sa mga sa mga lalaking mga building na magkaroon sila ng emergency light, but I hope also na doon sa management ng mga businesses at sa mga maintenance personnel, sana po i-check ninyo palagi yung mga ganito nyo, yung mga automatic emergency light. Kasi uulitin ko, based on my personal experience nung nagkaroon ng lindol dito sa amin sa Bugo City, ay napaka-importante talaga yung ilaw, lalo na kapag gabi yung lindol na at saka kahit nasa araw yung lindol at nandoon kayo ang inyong lugar ay hindi medyo madilim at saka hindi siya napapasok ng sunlight, ay mabuti na rin na mayroong ganito upang makikita ninyo ang inyong paligid kung saan patungo yung mga aparador or divider, kung saan sila patungo na matutumba kung sakali. At na rin, yung although tinitry naman tayo sa mga earthquake drill na yung tinatawag na duck, cover and hold, pero kung nasa lugar ka na walang mga tables or wala kang bagay na maipangsangga sa iyo, kaya maganda talaga na mayroong ilaw upang makikita mo ang iyong paligid. So subukan natin, kasi kapag nagkaroon ng lindol, i-on muna natin. Nagkaroon ng lindol at automatic na nagkaroon ng brownout, so hugutin natin ito sa saksakan para ma-brownout. Automatic siya na magbibigay ng ilaw. At saka kapag bumalik na yung kuryente, automatic naman siya na mapapatay yung ilaw. At saka ang bagay nito ay safe rin kasi mayroon siyang fuse. May fuse yan na kumukontrol sa kung sakaling magkaroon ng short circuit. So at saka ang mga emergency light, dapat talaga na nakasaksak siya palagi sa outlet para magawa niya ang kanyang purpose kung sakaling magkaroon ng brownout. And I also hope doon sa sa Metro Manila, mga taga Metro Manila, na doon sa pinangangambahan natin na the big one, at doon sa mga lugar na naka-experience na ng lindol na malakas, at saka kahit na doon sa mga lugar na hindi pa naka-experience ng malakas na lindol. Kasi yung Bugo City, ngayon lang kami naka-experience ng napakalakas na lindol eh. So ang alam lang namin, mayroong fault line dito sa amin, pero yung fault line na alam namin ay hindi siya yung fault line na gumalaw noong last September 30. Yung mayroon palang ibang fault line doon sa eastern part na hindi siya gumalaw in 400 years. Kaya I hope na pagsikapan ninyo or itry ninyo na makabili ng ganito. At yan lang po mga boss. Maraming salamat.